Hello everyone, Happy Tracking Channel. Ayan. So sa mga nagre-request dyan, no, ng mga forward self-loading, with boom, manlip. Ayan, actually na-vlog ko na to noon, no? Iba-vlog lang natin ulit ngayon. Meron nga pala ditong 6HK1 na H-stud self-loading, forward to wiper. Meron din ditong 4HF1 na manlip. Ayan. Magkano ba presyo na itong manlip? Ang alam ko guys, maabot to ng 950 or 1.1 million. Anyway, yun lang naman yung price range niya guys. Dito naman sa forward na ganito, alam ko maabot to ng 1.5 or 1.6, no, na self loading. Maaari pang tumaas guys kasi nga H-stud. Tapos guys, ayan, iba-iba ang kanyang presyo, no? Kagaya ito, 4HF1 yun, merong inline, ito inline to. Meron din ditong 6HE1 na forward. Alam ko nasa 1.350 to or 1.250 million. Ayan, nakarikon na. Maganda dito, long jack. Ayan. 6HE1 siya guys, na alam ko walang turbo to or may turbo. Kasi merong 6HE1 guys na walang turbo, yung mga lumang. So it's better to check na lang kung may turbo to wala. Pero ang alam ko walang turbo to. Pero sabi nila sa performance parang may turbo. High jack, no, long jack. 3 section meron din dito yan. Then meron din ditong mga 6WF1 na inline, single differential, no, ng mga yung mga siguro kasi ang alam ko kasi guys pag sa mga inline kadalasan kasi yan guys, nakakapagtaka lang, no, meron agad dito na naka-display kasi nga guys marami iba na nakapasyal na dito. Siyempre papakita mo yung picture, sabi na boss nakita na namin yan, no, yung mga ganun. Kaya kung ito matagal na maaari hindi ito nagustuhan. Meron din ditong 601 semi new face, oh, bubble top. Ayan. So then silipin natin dun sa kabila yung 12 wheeler na wing van inline. At dito nga sa part na to guys, no, meron akong ialok sana na 12 wheeler inline din. Actually itong unit na to is disapprove yung client, no. So until now wala pa rin update dito sa unit na to. So yung owner nagde-decide na lang na ibigay na lang sa iba yung unit na to. So by the way nga pala guys, ito nga pala isang 6WF1 na inline 12-wheeler wing van na assist pa rin naman yung chassis niya. So ayan, nakikita nyo pati yung loob niya assist pa rin, no. Talagang kailangan pa talaga siya i-detail, kailangan pang i-intact tong mga nakakabit sa dashboard, especially dito sa dashboard, manual transmission. At ito guys yung sa ilalim ng kanyang cabin, no. Dito guys sa part na to, no, dalawang magiging opinion ng mga manonood dito, no. So or iba-ibang mga opinion, no. Base sa akin lang naman, kung ako lang naman, no, sa aking tagal na pagtitingin na rin ng mga truck, no. So sa akin sa part na to guys, okay pa naman siya, no. So hindi siya yung may tama talaga na chassis na kasi iba kasi guys yung talagang may tama sa hindi. Dito kasi guys sa part na to, madalas naman talaga dyan nagkakaroon talaga ng corrosion, no. Ang wag lang mangyayari dun sa part na yun guys, yung nagkakaroon na siya talaga ng butas, no. Kakabutas na rin siya, no. Nga pala guys, dito sa hulihan yan is wala po, okay po yan. Kadalasan po lahat sa hulihan kinakalawang po talaga yan, hindi po talaga maitatanggi yan, no. So paano ba ang pagtingin sa mga chassis na dapat syempre makikita mo yan under chassis niya sa cross member, titignan niyo yan ng mabuti kung talagang bulok na, no. Yun, isa yun kasi doon naiipon yung mga dumi. Dito sa unit na to, okay pa yung unit, okay pa yung chassis niya, no. And especially kung ikaw ay talagang super budget meal, no. Dahil alam niyo naman guys, sa mga 12 wheeler ngayon na inline is napakamahal, umabot siya ng mga 1.6, 1.7. Yun ho ang katotohanan sa mga 12 wheeler wing van na inline, no. Dito guys, yun makukuha nyo lang to ng around nasa 1.5 million lang, no. Then ang alam ko negotiable pa yan. Pero much better guys na mapuntahan nyo pa rin tong unit na to, no. And then yun, tapos guys dito magtitingin-tingin pa tayo sa iba, no. Punta tayo dito sa may pakita ko na rin yung bandang side niya na rin, no.
dito guys sa may passenger side niya. Ayan. Dito guys, kapag ka i-recon yan, syempre ayusin ni bossing yan. Ayan. And then ito pa yung isang part niya na merong corroded, no. Actually first layer lang yan guys, no. Natural din talaga yan kasi yan dyan guys sumisiksik yung mga kalawang. So, yun nga, gaya nga ng nababanggit ko sa inyo, no. Well, iba pa rin yung talagang, yun nga sabi ko sa inyo, iba pa rin yung iba-ibang mga opinion ang makikita nyo dito sa unit na to. So dito sa part na to, doon lang yung merong corroded lang, no. Pero manageable naman yun, repairable naman yun guys, kaya huwag kayong mag-alala. And especially kung super tight budget kayo, no. Expected yun na guys, mga, pero wag naman yung sobrang tight, no. Mahirap din naman pag super baba naman ng makukuha mong unit na inline, ay medyo mas mag-isip ka lalo, no. So ayun, meron din talagang mga ganitong klase ng unit. And then syempre gala pa tayo sa iba, hindi lang naman din 12-wheeler yung ating tinitignan. Meron din tayong tinitignan mga forward na kagaya nito. Ayan, ito nga pala is 2-wiper. Ayan, ayan, kita nyo, nasa around 21 feet lang siya. At ang engine niya is 4HK1. Ayan. So dito sa part na to, alam ko still available pa rin yan guys. And then sariwa pa yan. By the way nga pala guys, no, hanggang doon na lang din ang ating paghahanap sa mga 12-wheeler dahil yung iba talaga sobrang mahal, no. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe sa ating channel guys. Happy tracking channel everyone. Thank you, bye-bye, and God bless.